Jeffrey, sikat ka. Ikaw nirereklamo rito. Nalalagay sa alanganin ng tiyahin mong si Lucille dahil sa utang niya dito kay Aling Teresita. Anong gagawin mo ngayon? Nasaan yung sasakyan ngayon? Nandun po sa, sir. Nandyan lang po sa, sir, mga kaibigan ko. Sino ang may hawak ng sasakyan ngayon ni Aling Teresita? Kausapin ko na lang po, sir. Hindi, sino? Ang pangalan? Wala po akong... Niloloko mo ako, Nandito lang po sa akin, sir. Saan dyan ngayon? Nasa Mindanao? Opo, sir. Opo. Lintek ka. Ang dami mong sinabi. Gusto mong tawagan kong highway patrol? Gusto mong magkaroon ng kaso? Nagko-collateral po si Lucille Andan ng mga bagay na hindi sa kanya. Abay, meron pong kaso rito. Si Aling Teresa, in-entertain naman po namin siya. Pinagharap po talaga namin sila. Bakit hindi nyo obligahin, Kap? Dahil may moral authority kayo sa inyong lupon. Tungkulin po ng isang opisyal ng gobyerno na magbayad ng pagkakautang. Aba, pagkapugan yan, hindi nagbabayad ng utang po pwede pong maging batayan para masuspende yung opisyal o kawani ng gobyerno. O di kaya depende sa mga pangyayari, matanggal po sa tungkulin. In-appoint mo po yung lupon na yan, Kap, eh. So, ikaw may moral authority. So, ano magagawa nyo, Kap? Kung hindi talaga masaseta, talagang willing akong suspendin o tanggalin. Ayun! Lola, okay naman. Relax ka na. Lahat ng problema, susolusyonan natin dito. Sir, good morning po. Good morning. Kusang loob po akong dumulog dito sa opisina niyo. Salamat. Kasi po, hindi ako yung umutang, hindi ko nga binilang sa kamay ko. Inutusan lang ako niya na, Lucille, pirmahan mo para witness ka na ikaw ang natanggap ni Leofrey yung pera. Malaking tiwala sa inyo ni Teresita. Kaya madali siyang magpautang dahil may utang na loob siya sa iyo, walang atubiling nagpautang siya. Opo. Ang nangutang talaga ay pamangkin mo. Opo. Okay, si Leofrey. Si Leofrey lumapit sa iyo dahil tiyahin ka at gusto niyang parang pondohan ang kanyang negosyo. Opo. Tama? Kaya ikaw naman, lumapit kay Teresita. Kasabay po si Leofrey. Kasabay, kasabay. Pinakilala ko. Siyempre, kasabay Opo. siya. Opo. Alam mo bang ibig sabihin noon? Garantor ka. So dahil nag-garantor ka, hindi naman siguro kilala ni Aling Teresita itong si Leofrey kung hindi dahil sa iyo. Tama? Opo. Alright. Anong sumunod na inutang pa? Yung L300 po. Yung L300, para pinautang ko rin siya para daw nga makasingil yung pamangkin niya. Sinalo niya. Sinaluhon niya ng Okay, pamangkin ako niya. una sa lahat, sa Aling Teresita, ako nang magsasabi, bawal po yung pasalo kapag hindi po natin sinabihan yung bangko dahil yung bangko yung nagmamayari ng sasakyan. At kung sakaling gagawin yung pasalo, dapat pupunta kayo sa bangko, maging malinaw sa bangko dahil ang bangko may-ari ng sasakyan. Hanggang hindi nababayaran ng sasakyan, sa bangko yon. Anong usapan? Sino magbabayad? Si Leofrey po, check-in naman niya. Check-in niya. Check-in niya. So, kumusta naman ang check-in? Nag-go? Hindi. Pag nag-due date ho, mag-due date na, pumupunta ho siya sa akin. Kinuha niya ang check-in? Kinukuha ang check-in. May pera ba? Oo. Kinaingkas na ho niya. Kinakas na po niya. Oh, so, saan napunta yung cash? Binayad sa bangko? Binabayad ko sa bangko. Nandyan ho ang resibo. Okay, Kompleto bangko. ho. Okay, so ngayon... Yun ang inuuna ko. So, lahat. ngayon, gusto mo nang kunin yung sasakyan? Opo, yun ang sabi ng bangko. Dahil nalaman ng bangko na sa pangangalaga ng ibang tao, Opo. wala doon sa anak mo. Opo. Ikaw ba nag-garantor doon sa anak mo? Ng pagsasakyan? Hindi po, siya lang Siya mag-isa. mismo. Silang So, mag-asawa. mag-asawa. Naghiwalay na sila. Naghiwalay nga po. Ngayon, ang anak mo nasa sayo? Nasa abroad ho. Nasa Umalis ho. Ito naman ang nangyari. Sa L300, gusto kong sabihin sa iyo, hindi na pagmamayari. Sa anumang kadahilanan, inassume balance mo. Okay? Kasama yung pamangkin mo para sa negosyo. Babayad ka ng cheque, tapos yung cash, ibabayad mo kay Nanay Teresita, ibabayad nyo sa bangko. Kaso hindi kompleto. Na ano na po kasi, sir, yung na-bankrupt yung... Na-bankrupt na, okay. So, ang dapat ang pamangkin mo ngayon, sa parting to, dapat ang habulin. Gusto po, sa dalawa na yan po. Sa dalawa na yan. Attorney Batas Mauricio na nakikinig po kayo. Attorney Batas, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po dito sa mga nagtutunggali tungkol sa pagkakagarantiya ng utang. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, siguro man nakikinig ka, kaya ikaw hurado rito. Parang tatayo ka na parang balanse. Take it away. Maliwanag po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas kung ano ang garantor at ano yung mas mabigat na pagiging garantor, surety. Sa Article 202
47 ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, yung garantor tumatayo na pagka yung unang nakautang, yung tunay na nakautang, wala ng pambayad, yung garantor po pwedeng habulin. Ibig sabihin, walang direktang pananagutan si garantor habang yung taong tunay na nakautang, may kakayahang magbayad. Sa kabilang dako, surety 2058 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, maliwanag po sinasabi, ano po ang tungkulin ng surety. Garantor din po siya, kaya lang hindi po ordinaryong garantor, Ginoong Ben Tulfo, kasi sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang lagda bilang surety na kahit sino sa kanila yung nakautang man ng diretsyo o siya na nagsusurety, pwedeng singilin. In short, parang yung pong surety ang nakatanggap ng pera, siya ang nakautang, kaya't po pwede siyang pagbayarin kaagad kahit may pera pa yung tunay na nakautang. Ano naman ang kaparusahan sakaling hindi nagkatugma, hindi nagkasundo at nagkaroon ng problema tulad nito nakikita mo ngayon at yung pinag-uusapan natin? Anong naayon sa batas? Yes, ang naayon po sa batas dyan, pananagutang sibil po yan. Ibig sabihin, kakailanganin pong magbayad ng principal at yung mga pinagkasundo ang interest o di kaya iba pang penalty sa hindi po agarang pagbabayad. At pangalawa, kasama din po dyan ang danyos perjuicios at syempre pati na po yung gastusin sa abogado nung naninihil. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Okay. Well, doon naman sa sinasabing assumption ng sasakyan na hindi alam ng bangko, ano naman ang pananagutan nung nag-assume at saka yung taong na hindi sinabi sa bangko, sinalo, ang bangko ay biktima rito, ano naman ang iyong masasabi, attorney? Well, batay pa rin po sa batas sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, pangunahin pa rin po yung tunay na nakautang doon sa bangko ang mananagot. Kung wala pong pagsang-ayon ang bangko, doon po sa may nanagot. May tumayo siya na ang magpapatuloy ng pagbabayad ng sanla. Hindi po pwedeng pilitin ng bangko na yung tumayong mananagot, hindi po yung direktang nakautang ang kanyang sisingilin. Ibig sabihin, ang may pangunahing tungkulin pa rin po, tunay na nakautang, at lahat po ng yan po pwedeng ikarga yung binabanggit nating interest, penalties, charges, pati na po danyos perjuicios. Okay. Anong advice mo rito, attorney? Ang advice po natin dyan, depende po sa kontrata nila yan. Kasi po, kadalasan, ganito po ang remedyo ng bangko pagka po nagpapautang at hindi nakabayad yung nakakautang, Ginoong Ben Tulfo. Kakailanganin po niya magsampa muna ng kaso upang hingin sa hukuman na ibalik sa kanya yung sasakyan. Ang tawag po dyan, petition for replevin. O di kaya sa wikang Tagalog, kaso upang yung bagay o gamit na binili ng installment at hindi po nabayaran, ibabalik sa nagpautang o nagpa-installment. Replevin po ang tawag dyan. Pero kailangan ng court intervention. Ano naman ang pananagutan nitong si Aling Lucille na lupon na nirereklamo ni Aling Teresita una sa utang ng kanyang pamangkin? Well, ang problema po natin dyan, kung yung pong pamangkin na nakautang ay ayaw magbayad, ganun pa rin po yung magiging remedyo dyan, hahabulin pa rin sa pamamagitan po ng prosesong legal. Kaya nga po ang ipinapayo natin, kadalasan sa mga nagpapautang, para po makatiyak, hingan nyo ng cheque bilang kabayaran doon sa inutang sa inyo. O di kaya, hingan nyo ng maipe-friendang bagay sa inyo, para pag hindi po nakabayad, di rematahin na lamang po agad. Yun po yung mga remedyo dyan sa batas, Ginoong Ben Tulfo. Ito naman ang inirereklamong pamangkin ni Lucille, si Leofre Canyon. Ayun. Magandang umaga sa iyo, Leofre. Sir, magandang umaga po, Sir Idol. Magandang umaga po. Leofre, sikat ka. Ikaw nirereklamo rito, nalalagay sa alanganin ng tiyahin mong si Lucille dahil sa utang niya dito kay Aling Teresita. Anong gagawin mo ngayon? Kausapin mo si Aling Teresita ang pinakautangan ng tiyahin mo na dinaan sa'yo. Ate Tess, pasensya na po nung time na sabi ko nung December, hindi talaga natupad yun kasi yung mga ini-expect ko po na pera, hindi rin naman dumating, pati yung trabaho. Kapapasok ko lang, 1 week pa lang ako nakapasok ng trabaho dito sa Mindanao. Ngayon Ate Tess, alam ko naman na si Ate Lucille, wala talaga siyang
ano dyan, sa akin talaga yung problema na hindi nakabayad. Ang ano ko lang talaga dyan, sa harap ni Sir Tolpo, makiusap ako sa iyo hanggang November. Ibalik ko lahat ng pera, pati yung sasakyan. Nasaan yung sasakyan ngayon? Nandun po sa, ano sir, nandyan lang po sa, ano ko sir, sa mga kaibigan ko. Bakit hindi mo sa uli ang sasakyan kay Aling Teresita para kunin ng bangko? Ngayon. Ganito po sir. No. Bakit hindi mo kunin ang sasakyan na pag-aari ng bangko nasa pangangalaga ni Aling Teresita, hindi ka kinikilala, isauli mo ngayon? Sa ano po sir, pupunta po kasi ako dyan sa October. Hindi, nasaan yung sasakyan? Sino ang may hawak ng sasakyan ngayon ni Aling Teresita? Kausapin ko na lang po sir. Hindi, sino ang pangalan? Wala po akong... Niloloko mo ako ah. Hindi naman sa ganun sir. So in other words, sinanla mo yung sasakyan? Hindi naman po sir. Bakit hindi mo masabing pangalan? Kumbaga palipat-lipat na. Hindi naman sir, hindi naman... Alam mo, Leofre, makinig ka, parang modus na pasaluto. Sasaluin nyo pagkatapos, pagkakapirahin ninyo, tapos ibebenta-benta. Makinig ka sa akin. Gawin mo ang tama. Hanapin mo. Hindi mo alam. Sir. Paano mo makukuha ang sasakyan na hindi mo alam kung sino may pangangalaga ng sasakyan na yan? Ganito na lang sir, October, pupunta naman ako No. Nililihis mo ako. Iba yung October. Dapat pumunta ka rito. Nasaan yung sasakyan ni Aling Teresita? Nandiyan lang po sir, basta di ko... Sino ang may Kanino na ba't natin makuha para mahila isauli sa bangko yung sasakyan? Sa akin na lang po sir, pag kukunin, sa akin lang po talaga kukunin. So, ibig mo sabihin, hindi mo alam kung saan? Dito lang po sa akin sir. Saan dyan ngayon? Nasa Mindanao? Opo sir, opo. Lintek ka, ang dami mong sinabi. Gusto mong tawagan kong highway patrol? Gusto mong magkaroon ng kaso? Attorney Batas Mauricio. Nandiyan ka pa, Attorney Batas? Opo. Okay, pakipaliwanag lang dito kung ano. Karnaping po yan, Ginoong Bentulfo. Karnaping po yan. Matinding kaso po yan, lalo na kinuha sa bangko, tapos hindi alam kung nasan, may tuturing pong karnaping yan sa ilalim ng Kodigo Penal ng Pilipinas, Ginoong Bentulfo. Okay, Leofre. Ito. Okay, nako, nagsalita na si Attorney Batas Mauricio at medyo kung nakikinig sa atin ng Highway Patrol kahit saan parte ka ng Mindanao, si Bitag to, kaya kong tawagan ng Highway Patrol main dito sa Luzon para makontak ka, maaaresto ka pa. Ganito na lang po sir, ngayong katapusan, ipapabigay ko po dyan ng ano. Sandali. So nasa Mindanao ka, saan ka sa Mindanao? Dito po sa Pagadian City po sir. Tatabi ko naman po. Okay, ganito muna, Leofre. Pupunta ka sa Pagadian City Hall. Punta ka sa tanggapan na Samiko. Hanapin mo doon ang admin o di naman kaya yung anak ni Samiko. Okay? Kilala ako. I-surrender mo ang sasakyan na yan. Narinig mo ako? Opo, sir. Bibigyan kita ng taning hanggang Biyernes kasi hindi, malulocate ka ng Highway Patrol. Opo, sir. So, sigurado ka, kailan mo surrender yung sasakyan nitong si Aling Teresita para masauli sa bangko, kailan mo dadalhin sa City Hall, tatawagan namin si Samiko, Mayor Samiko, para isauli yung sasakyan na yan. Kailan? Opo. Ang ano ko po sir, kailan? Bukas, susunod na linggo, sunod na araw, kasi makikipag-coordinate na ako sa Mayor's Office ng Hey! At saka HPG. Maaaresto ka nito. Opo, sir. Naiintindihan ko. Now, cooperate or else you'll evaporate, dire-diretso ka doon sa evaporada, kondensada, diretso ka sa kulungan. Kailan mo ibabalik yung sasakyan para doon sa bangko? Sa katapusan po, sir, itong buwan. Bakit hindi mo ngayon pwedeng gawin? Pinahiram mo sa iba? Mayroon po, ginagamit pa po, sir. Sinong gumagamit ngayon? Kami lang po, sir. Isauli mo ngayon, by tomorrow or if not, natawag ako roon kay Lance ko, anak ni Mayor ko, at nako, sus Mariosep ka, malilintikan Chief of Police ng Pagadian City, pati yung regional director dyan, provincial director, malilintikan ka. Nagkamali ka. Naintindihan mo ba ako? Opo, sir. Baka mahirapan ka dyan, baka maimbita ka ngayon for invitation, summon ka ngayon, pwede kong gawin yon. Okay, sir. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon tatawagan ka namin, isauli mo yung sasakyan, dalhin mo sa Pagadian City Hall, mag-aantay yung Highway Patrol dyan, at pagkatapos ibabiyahe papuntang Maynila, kapag hindi, kasama ka. Opo, sir.
Okay? Hindi ako po, sir. Gawin mo na lang yan, okay? So ngayon, humingi ka ng patawad dito kay Aling Lucila, Teresita. Para kay Ate Tess, bigyan mo po ako ng mga hanggang 4 na buwan, Ate Tess, apatin ko na lang magbayad yung 380. Oh, pero teka muna, iba yung utang mo na yun, na yung sasakyan, iba naman. Opo, sir. Oh, Alam ko po siguraduhin yan, mo. alam ko po. Humingi ka ng paumanhin din sa tiyahin mo na nalalagay sa alanganan kahiyaan sa pinagagawa mo dito kay, dito kay Lucille. Ate Lucille, hingi lang po ako ng tawad sa'yo. Yung pangako ko sa'yo na hindi na ito pa dahil din po sa posisyon po ng mga trabaho ko dito, Ate Lucille. Pero i-comply ko po lahat yan para malinis yung pangalan mo, Ate. Ako naman ang may kasalanan doon. Sa akin naman yung problema. Aminan ko naman po yan. Attorney Sorry Batas. po, Ate Lucille. Okay, sige. Thank you, Lefrey. Diyan ka lang, Attorney Batas, sa inyo. Maraming salamat po at maganda po yung ginawa yan ni itong Jeffrey, kung sino man siya. Magtapat na po siya ng katotohanan kung talagang nasaan siya. I-surrender po yung sasakyan dahil magbibigay po tayo ng alarma. Kahit hindi makapagbigay ng alarma yung bangko, ang ipabitag mo ang magbibigay ng alarma dahil nga po dito sa pangyayari, lahat ng mga paglalahad dito katanggap-tanggap po sa mga hukuman. Ginoong Bentulfo po. Okay. Alright, Attorney Batas Mauricio, maraming salamat muli sa pagbibigay payo pagdating sa batas. Ito ang batas. Maraming salamat. Ito ang bitag. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Nag-iisang pambansang sumbungan kahit saan ka pa. Abay, pupuntahan ka namin. Tulong at serbisyo. May tatak, bitag. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ako si Ben, kilala sa pangalan si Bitag. Apelido ka lang po Tulfo. Ito po'y hashtag ipabitag mo.